Ayun, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon at bibigyan ng reaksyon. Siyempre, nakita natin to kay OFW Secret Files. Ayan na doon sa Facebook page niya. Kung hindi pa kayo nakakabisita doon mga katunay, siyempre, bisita na kayo. Alright? At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. Syempre, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon, no? Dahil may sisibakin daw, may babalasahin daw, no? Sa tape bulaga, no? Tatanggalin. Panoorin na natin. Pasok! Hosts ng Itbulaga, babalasahin. Totoo nga bang may tatanggalin na? At ano nga kaya ang rason at bakit nauwi ngayon sa pagbabalasa ng mga host ang mismong management ng Itbulaga? Aba mga katunay, may babalasahin daw. Anong klaseng balasa yan? Bakit nagkakabalasahan na? Aba sinasabi nila na number 1 na sila pero bakit ganyan nagkakabalasahan na? Number 1 daw sila, sabi nila. Pagpatuloy natin. Matatandaan na noong June 5, 2023, nagbalik sa ere ang Itbulaga. Kasama ang bagong set ng mga hosts na pinangunahan ni na Paulo Contis, Betong Sumaya, Buboy Villar, Cassie Legaspi, Mavi Legaspi at Alex Miro. Nadagdag din sina former Manila Mayor Isko Moreno, Kimpoy Feliciano, at Glyza De Castro. Naging malaking sorpresa sa netizens noong sila ay pinakilala bilang mga bagong hosts. Ngunit ayon sa pep.ph, baka per schedule na lamang ang pasok ng ibang hosts at hindi na araw-araw. Aba, parang nangyari na yan, ha? Ayan yung nangyaring problema, no? Nandiyan pa ang TVJ dahil yun nga, no? Yung mga for schedule na lang. Gaya ng TVJ, yung nangyari sa kanila, yung papapasukin sila ng 3 beses sa isang linggo, no? At merong mga tatanggalin na host. At eto ngayon, sila na ngayon ang sumasalo ng mahiwagang sumpa. Nako, ayan na ang problema. Baka mamaya magpaalam din sila dyan, tapos magtayo ng programa nila. Totoo bang kinakapos na ang tape sa pampasweldo? Nako. Ngayon ay dito na ninyo malalaman ang posibleng rason kung bakit babalasahin ang hosts ng Itbulaga. Yung kinakapos sa pampasweldo, ano yan, ha? Issue. Nako mga katunay! Ano to? What's this? Cost cutting? Cost cut. Lugi na eh. Kaya bawas muna ng tao para konti babayaran. Paubos na pondo? Wala nang pumapasok na sponsor. Paktay, lugi na negosyo. Sarado na. Talagang masakit talaga sa ulo yan, no? Kapag walang pumapasok na sponsor sa programa mo. Siyempre, yung sponsor, yung mga advertiser ang bumubuhay sa isang programa. Ngayon, kapag konti ang kita. So kapag konti ang kita, bawas tao. Ika nga sa kumpanya, kapag hindi kumikita, kailangan natin magbawas ng tao. So sino yung malas na matatanggal dyan? Kapag nangyari yan. O, diba? Kapag nangyari yan. O, magkakaroon ng balasahan ng mga host sa Kapuso Noon Time Show na Itbulaga sa mga darating na araw. Wala raw matatanggal, pero baka i-schedule na raw ang ibang hosts dahil may ibang shows na silang tatanggapin. Ayon pa sa PEP ay hindi mo na sinabi kung sino-sino ang mga host na ito. So i-schedule. Kasi may mga host dyan na may trabaho sa iba, baka hindi makapasok, ganito, parang magsasalit-salit, di ba? Siyempre, may mga reason, di ba? Para, minsan talaga yung mga takipan, no? Pag yung butas, tatakpan mo, hindi lalabas yung tubig, no? Para hindi tumagas. Pero may gagawin ng TV series ang ilan sa kanila. Yun naman pala eh. May gagawing TV series mga katunay. So magiging busy yung iba.
Ayan yung sinasabi dito sa balitang ito. Magiging busy yung iba. Kaya hindi na sila pwede ng daily hosting sa naturang noontime show. Sina Paulo Contis at Isko Moreno talaga ang mga nakaposteng hosts, kaya kailangan sila mula Lunes hanggang Sabado. O yan. Sila talaga yung mga host dyan. Pero yung iba, syempre, parang yung walang matulong-tulong ng konti. Sige, kung gusto nyong magtrabaho sa iba, okay lang. Tapos pasok-pasok na lang kayo. Kasi hindi nga mga katunay, kasi nakakatipid din naman yun eh. Kahit pa paano, di ba, hindi yung katulad na araw-araw kang pumapasok, syempre, magkano sweldo nun, ganito, ganyan. So kung papasok ka lang, kuwari, sa araw lang ng Biyernes, hindi yun lang ang ibabayad sa'yo, hindi tipid. Kasi para napanood ko na yung ganitong pangyayari. Sa totoo lang, napanood ko yung pangyayari na ganito. Di ba yung nangyari sa TVJ yung ganito? So, syempre, para hindi naman medyo maging similarity, ewan natin, similarity ba? Maging similarity. Baka... Alam nyo na yung mga katunay. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Kayo na lang magbigay ng kahulugan, masama man o mabuti. Kasali si Isko sa Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Pero alam naman umano ng production na mag-host muna ito sa Itbulaga bago siya tumuloy sa taping. Kita nyo naman, yung main host, di ba? Si Yorme Isko, talagang kahit may iba siyang programa na papasukan, is kailangan pumasok siya dyan sa Itbulaga. No, dahil siya yung isa sa main host, sila ni Paulo. So, yung iba dyan, medyo tagilid. So, kapag nakita natin na hindi na sila lumalabas dyan, hindi mo sigurado. Parang yan yung unti-unting tatanggalin, kalangitan at bituin. Unti-unting inabukasan mo'y magdiningning. Ayon naman umano kay Paulo ay sobrang happy na siya sa daily na Itbulaga at taping sa Bubble Gang every Monday. Hindi pa raw niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga host. Pero sa ngayon ay hindi pa raw niya masasabi kung tatanggap pa siya ng drama series. Mas priority raw umano niya ngayon ang Itbulaga. Ayon pa sa Pep ay ang isa pa umanong nakalap nilang balita ay magkakaroon na ng season 2 ang Running Man Philippines. At ang dating kasali roon na sina Glyza De Castro, Buboy Villar, at Kokoy De Santos na regular sa Itbulaga. Wala pa umanong idea kung sino sa kanila ang kasali uli sa naturang reality show o baka silang tatlo pa rin. Sila, no? Mawawala. Pero sa tingin nyo mga katunay, si Buboy Villar is papayagan na mawala doon sa noontime show na yon. Comment lang kayo mga katunay. Si Prinsipe Sedi mawawala, no? Wala pa raw na finalize, pero malaki ang posibilidad na hindi na araw-araw ang hosting job ng karamihan sa co-hosts na sina Paulo at Yorme. Sa ngayon ay wala pang malinaw na pahayag ang tape tungkol sa issue na ito. Samantala, maraming netizens pa rin ang patuloy na nag-aabang sa revamped Itbulaga. Lalo na sa Gisa Gedli ni dating Mayor Isko Moreno at Buboy Villar. Ayun, natating nato ngayon ang video na to, no? Nakita natin to kay OFW Secret Files, no? Ayan, talagang may mga babalasahin, no? Hindi naman babalasahin, parang sinasabi dito na may mga, no? Na parang may mga ibang show, yung ibang host dyan. So, siguro sa hectic ng schedule, hindi nila kayang pagsabayin. No? Pero kung gusto mo may paraan, no? Kung ayaw may dahilan. Kung gustong takpan ang butas, walang masisilip. Para mga ganun mga kasabihan mga katunay. Kayo, ano ang nasa isip nyo dito mga katunay? No? Comment lang po kayo sa comment box. Ayan ha, ibibigay ko sa inyo ang pagbalasa. Comment lang po kayo. Ayan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.